Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon. Iba't ibang disenyo ng mga bulaklak o flower bouquet tampok sa bentahan sa Tantawan Flower Shop sa Cotabato City ngayong Araw ng Mga Puso. Bandera Headline. 7 taong gulang na batang babae biktima ng panggagahasa sa Datoudin Sinswat, Maguindanao del Norte. Sospek nagtatago na. Bandera Headline. Kaso ng pamamaril na italas sa Buldon, Maguindanao del Norte. Biktima, patay. Kaanak ng pinatay sa Barangay Liab, Mamasapan ng Maguindanao del Norte, hustisya ang sigaw. Bandera Headline. Higit sa 3,000 o 300,000 na halaga ng iligal na droga nasabat sa bypass operation sa Kidapawan City. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, ika-14 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. Maging sa inyong mobile phones, mapapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Iba't ibang disenyo ng mga bulaklak o flower bouquet para sa Araw ng Mga Puso tampok sa Tantawan Flower Shop sa lungsod ng Cotabato sa pagtutok ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Iba't ibang disenyo ng mga bulaklak o flower bouquet para sa Valentine's Day o Araw ng Mga Puso ngayong araw ng February 14 naka-display sa mga stalls sa Tantawan Flower Shop, PC Hill, Cotabato City. Narito ang mga presyo ng mga bulaklak sa Tantawan Flower Shop, Cotabato City ngayong Valentine's Day. Para sa rosas o fresh flower rose na single bouquet, nagkakahalaga ng 250 pesos. Para sa 3 pieces bouquet, nagkakahalaga ng 500 pesos. Para sa 6 pieces bouquet, nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Para naman sa isang dosena na rosas, nagkakahalaga ng 2,000 piso. Para naman sa assorted fresh flower na isang dosena ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Para naman sa fossilized dried flower, nagkakahalaga ng 350 pesos per bouquet. Para naman sa mga tsokolate, nagkakahalaga ng 150 hanggang 250 pesos. Para naman sa mga teddy bear, nagkakahalaga ng 300 pesos. Para naman sa package bouquet na mayroong flower, chocolates and teddy bear, nagkakahalaga ng 550 hanggang 650 pesos.
Samantala pagtaas ng presyo ng mga bulaklak sa mga flower shop, asahan umano ngayong araw ng mga puso o Valentine's Day ayon sa ilang mga shop owners. Para naman sa may mga asawa, jowa o kadate, ngayong araw ng mga puso pumunta na sa Tantam Flower Shop sa PC Hill, Cotabato City bago pa man kayo maubusan ng mga bulaklak. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin na ginagpis ngayon, ang magulang ng 7 taong gulang na batang babae na ginahasal ang isang lalaki sa poblasyon Dalican, Dato Linsinso at Maguindanao del Norte. Kwento ng isa ng kamag-anak ng biktima. Habang nasa paralan ang kanyang anak ay nilagnat ito at biglang nagkonvulsyon. Agad na sinugod ang bata sa ospital at nalaman na siya ay ginahasa. Ayon sa ina, mismo ang anak niya ang nagkwento na tatlong beses itong ginalaw ng suspect na kinilalang si Blasque Macog alias Master. Ang umanay suspect ay kapitbahay nila at binibigyang pera ang nasabing bata. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang bata habang kanyang ina ay humingi na ng tulong sa kapulisan upang makamit ang hustisya. Sinabi naman ng Dato din Sinso at Police Station na nakipag-ugnayan na sa kanila ang pamilya ng biktima. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, kaso ng pamamaril na itara sa Buldon, Maguindanao del Norte, biktima, patay. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Live Report. Isang lalaki biktima ng pamaril sa Barangay Edcor, Buldon, Maguindanao del Norte, pasado alas 4 ng hapon, araw ng Huwebes. Inaalam pa sa ngayon ang pagkakakilala ng biktima. Iniimbestigahan na rin ng kapulisan ang nangyaring insidente upang matukoy ang suspect at ang motibo sa krimen. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, balitang may kaugnayan pa rin sa pamamaril, hustisya ang sigaw ng kaanak at kapamilya ng pinatay sa Barangay Liab, Mamasapan ng Maguindanao del Sur. Ayon sa asawa nga ulila ni Nuruddin Calon, hustisya ang kanilang panawagan dahil sa walang awang pagbabaril sa kanyang asawa. Si Haria Ismael, ang asawa ni Nuruddin Calon na may 10 buwang anak. Nananawagan ito sa kapulisan na sana'y matulungan ito na mabigyan sila ng hustisya sa pagpatay. Ayon sa kampo ng kaanak ni Calon, kasama nito ang kanyang pinsan na nakakita sa pangyayari. Aapila umano sila sa korte para sa pagsampa ng kaso laban sa suspect. Ayon pa sa mga testigo ng pamilya na si alias Mads na siya umano ang nakakita sa pangyayari. Ating pakinggan ang kanyang sentimento na si alias Mads sa insidente ng wikang Maguindanao. Bandera Live Report. Mayaman ng buhay. Dahil kaya pa sa ribanday, nabantuin, bintuin, bali nyari na buano, naimuki sa pariaga, mamasa kita ipadsara. Mamasa kita ipadsara. Bali ito ba? Dahil kinalunay, na tamasa nakasagar kita siya, bisa tinimbakan sa kami. Kung maniw sa parian, namasa kita mga sara, langon tama. Bali dahil kinakuha niya sa pagguanay, na ito ba? Minuli kayo. Serta, dabong grami sa ginawa na na nagukay pag-uli. Naturo ba yun ang kinaniyabay timimbak sa kami. Na nataman sa nakadinag ako sa motor. Kapag Japan ko. Sa tigura ka pag-gumantig ko. Bari, pinakasanin nito ba taga-parat ko. Na naisar ni kinadayoy na. Dahil kayo makadulya, raka pa na yun na. Kaya sabantayin sa karnana sa kamera, kung nakirewa ka.
Dasan po na wakas, kami pindah wakas. Kenapa may sa kami na kuna tamimag, kanami gaki na gatapura. Katakong sa kami na kuna tamimag. Urukan kaya riki ma tanggani pun dewa ka kaya riki ma po no jawata. Daki makato kara kaya mapingat. Nyani na naduan na nakinabuguya. Nanona nang kirin tamimag. Tawe natimo ka taga prako. Nakuke po dewu. Na ako nang guwa sa tuwa tinimbakan ni taga prako. Ka dar magagi to mo sa tinimbak mo. Na nakuke umamo tamim dito wa taga prako taman na sugat. Na isa ra mami kinatibo ni apa gani abi wata. Na to nakadewu kaya nari aku pun pakai saja kata kewatannya ganda yang anda. Gara-gara ate gitu ya. Nananya aku kina ko ana ini kita kunin tami baka wagi unsa karena aku masuk buat. Ko man ni kuno dati ko magagu. Nanan saya tama mo gusto na ku inaran inaso ito titimi baki tui taga para ko to nakapawagi anak kagaba na namana nakakunda ko dewi kay inapas ko sa makuha kiwatan eh. Katigo pa daw na nakabugar. Nanaturo me mana kinalida say. Bari ato. Narabong ge tao ka maganan mo tu. Niya sa gagag nga jombake. Kamanan to binang guwa. Di ran maway gra-gra. Kaya siyempre si kita timbang arwa kaya tinimbag sa to. Kuanin ka tawi nakabisto ato ka tinimbag ka. Kami ka inimbag. Katamo inimbag kar kana ni ipagwana sa may ipangimate nay. Narkana ni umunang bagingatan ni gokita nay. Kamahon ka pag-ingatan ni Ricky, alam yung kami aarmasan kung ano nila ikita. Oy, pati na lang buwin sa Allah. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, naaresto na pinagsanib ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement 12 at Regional Intelligence 12 at mga kapulisan ng Kidapawan City ang isang lalaki na tulak umano ng ilegal na droga. Kinilala ang nadakip na si Ayas JM, 24 na taong gulang at itinuturing na high-value individual at residente ng Barangay Lanao, Kidapawan City. Nasa kote ang suspect sa ikinasang barbas operation sa Purok 5, Barangay Balindog, Kidapawan City, Cotabato. Nakumpiska kay JM ang nasa 55 gramo ng hiniinalang shabu na may standard drug price na 374,680 pesos at ang bypass money na ginamit sa operasyon at iba pang non-drug item. Sa kabila ng matagumpay na operasyon, tiniyak ni General Arnold Argente, ang Regional Director ng Pro 12, na mas lalo pang paigtingin ang kanilang kampanya kontra illegal na droga at tungo sa kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng Rehiyon 12. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, para naman sa ating public advisory para sa pamunuan ng Paaralang Notre Dame Village Elementary School, malugod nitong ipinababatid na ang libreng pagbabatala ng Notre Dame Village Central Elementary School para sa school year 2025 at 2026 ay mula January 31 hanggang February 22, 2025. Mayroong mga enrollment form at drop boxes na makikita sa paaralan at sa barangay hall. Maaari na pong i-enroll sa kindergarten ang mga batang may edad na 5 taong gulang. Para naman sa mga transferees, ilagip lamang po sa enrollment form ang kopya ng report card at birth certificate ng bata. Ang mga dating mag-aaral ng Notre Dame Village Central Elementary School ay otomatiko na ang naka-enroll para sa susunod na baitang. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita ng aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato. Ngayong araw ng Biyernes, 14 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team.
Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Herberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang